Mga kababayan, isang nagbabagang pasabog ang sumabog sa mundo ng enerhiya. Usap-usapan na sa bawat sulok ng social media ang di umano'y matinding bangayan sa pagitan ng DOE Secretary na si Garin at ng personality na tinatawag nating Bakulaw. Totoo nga ba ang mga balita na tuluyan na silang nag-away at may kinalaman dito ang isyu ng NOMMU? Lalo pang uminit ang usapin nang lumabas ang mga ulat na nagsalita na umano ang may-ari ng mismong NOMMU. Sa isang nakakagulat na revelasyon, tila nabulgar ang mga dokumento na nagpapakita ng mga transaksyon na hindi akalain ng marami na magagawa sa likod ng ating gobyerno. Dahil dito, marami ang nagsasabi na nagmukhang kawawa at tila walang alam si Garin sa nangyayari sa sarili niyang ahensya. Ramdam na ramdam ang pagkapahiya ng opisyal dahil ang mga ebidensyang lumulutang ay sadyang napakatibay at seryoso. Ang NOMMU ba ay isang malaking sabuatan o isang lehitimong proyekto? Hanggang kailan magsasayang ng pera at oras ang Kongreso sa mga ganitong klaseng drama sa halip na ayusin ang naghihirap nating energy sector? Kayo, mga kasolid, ano ang reaksyon ninyo sa napakainit na isyong ito? Dapat bang mag-step down ng mga pabayang opisyal, o manatili sila upang linisin ang kanilang gulo? Ibahagi ang inyong matapang na opinyon sa comment section. Ginagamit namin pareho yan. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, ang sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon, nalatang hindi siya nakapunta sa NOMO. Sa liit ng NOMO, wala ho kaming opisina, hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng NOMO sa taas ganito, tingnan niyo po. Pag akyat niyo po dito sa video, sa kanan, yan na po yung pinakakainan na. Asan yung office? Asan yung office, Madriaga? Gigigil ako sa'yo, ha? Asan yung office na sinasabi mo? Namin. Sa kabilang side naman po, makikita nyo po, may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. At sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock Yan ang Nomo. Yan yung Nomo, tinutukoy niya yun, room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. Opisina tawag dyan! Lang yung opisina tawag dyan, kubeta yan, ha? Tawag dyan, kubeta. Hindi opisina. Baka nababaliw na to si Madriaga. Hindi niya na malaman yung kaibahan ng opisina sa kubeta. At yun namang mga kahan ng malalaki, doon na lang sa labas. So sana po magiging malinaw yan. Wala kaming office. Pero maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Ang sabi niya, ano pala, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po yung itsura ng hagdanan namin. Tignan nyo, napakakipot. Kwarto naman ngayon. Napaka-uncomfortable. Anong sabi ni Madriaga, binago niya doon sa original na affidavit. Sinalubong na lang daw, eto na Pero maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Okay. Ang sabi niya, ano pala, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po. Galing sa kwarto, okay? Galing sa kwarto. Paliwanag, galing sa kwarto. Tignan natin kung may kwarto. Pag kwarto, gusto ko makakita ng ng higaan. Yung itsura ng hagdanan namin, tignan nyo, napakakipot. Napaka-uncomfortable niyan. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Wala nga kaming kwarto, nakita niya, stock room, meron kami. Ngayon yung mga pilosopo sasabihin, di attorney, mali mo yung kwarto, ibig niya sabihin stock room. So yung opisina, kubeta, ganun. Yan sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Anong tawag doon? Pathological liar. Yang serial liar. Sinungaling. Ginawa pang headquarter ng kabuktutan yung Nomo. Di pa ako nanggagaling dyan sa Nomo na yan, pero feeling ko masarap mag-inom dyan. Sino sasama? Mag-iinom tayo dyan sa Nomo. Libre nyo lahat. Sino sasama? Set natin ang date game mo. Ano tayo dyan? Mag-ano tayo? Tulungan natin to si Sir Edward Chico. Libre ni Sir Edward Chico. Sir Edward! Punta kami dyan sa Nomo. Libre inom. Game. Hindi po posible yun. Alam niyo kung bakit? Bakit? Yung Supreme Court po sa jurisprudence na... Ako, hindi ako gumagamit ng jurisprudence dito eh. Pagka linatagan na tayo ng jurisprudence dito, medyo umaatras tayo ng konting ganun eh, di ba?
Lalatagan na tayo ng jurisprudence ito si Sir Edward Chico. Pero tayo At dyan. meron tayong doctrine of human experience na ang ibig sabihin, based on human experience, lahat ng tao makakakita nun, hindi mo tatawagin kwarto yon. Correct. Automatic sasabihin mo, stock room yan. So O kailangan di naman ho kaya bodega. Kasi maraming anik-anik eh. Pwede mong tawaging stock room, pwede mong tawaging bodega, pero hindi mo pwedeng tawaging kwarto. Kasi pag kwarto, automatic makakakita ka dyan ng kama. Makakakita ka dyan ng unan. Kwarto eh. Ano ba usual na nakikita sa kwarto? Yun lang alam ko. Higaan lang. Kasi kwarto matutulog. malinawan po natin yan, ha? Linawan mo So, sir. kaya iniisip ko na lang, bakit niya ginamit yung Nomo? Bakit yun ang sinabi niya na nagdala siya ng pera doon? Medyo may duda ako. Again, speculation ito, ha? No. Kasi nung nag-testify siya, di ba, nagpakita siya ng picture. Okay lang mag-speculate. Anak ng toko ay sinasagot mo nga, puro kasinungalingan sinasabi. Okay, speculate hanggat gusto mo, sir. Yung sinasagot natin dito, alagad ng kasinungalingan. Anak ng toko, si Madriaga nabubuhay sa mundo para magsinungaling. Imbis na makalaya ka, pambihira, lahat ng sasabihin mo niya sa kaso mong kidnapping, kakamot ang ulo ang judge. Sabi niya, anak ng toko, baka nagsisinungaling to. Double check nyo nga to, sinungaling to. Tapos yung abogado pa niyang mukhang sintu-sinto, di ba? Yan yung Madriaga na to. Yan ang problema. Sinabi nila, ito yung missing link. Ito yung weakest link. Sa impeachment ni VP Sara. Kung di nyo, sa bagay, wala kasing titistigo labang kay VP Sara. Ito lang si Ramil Madriaga. Yung mga Talyanista yun sa Imada, yung mga Pinklawan at Dilawan, ayaw man lamang banggitin yung pangalan ni Madriaga ngayon. Pray for Madriaga. Pagdasal. O tawagin si Father Flammy, gawin natin santo yung kidnapper na. May kinakaharap na kasong kidnapping. Kayo naman o. O ano yun na? Patawagin si Father Flammy, paggawan natin ng santo. Sa Nomo na magkasama si Atty. Kilala at si Atty. Monsayak. Ayan yung larawan. Sa Nomo yan eh. Kaya pinanindigan yung Nomo. Ilang plake na galing sa grupo niya na isip. Other than that picture, wala na siyang may papakitang ebidensya, may kaugnayan siya kay Atty. Monsayak. Di ba marami siya kay Atty. Kilala. So dahil paninindigan niya yung picture na yon, pinanindigan niya na rin yung lugar. Now which is actually weird. Sabi niya may awarding ceremony ron. Wala kami awarding ceremony. Meron kaming mini show doon. Para nagpa-picture lang yata. Mini show. Mini show. Sir Edward Chico. Baka naman. Kailan ba magkakaroon ng mini show dyan? Papasyal ako. Comment ka sa baba kung kasama ko yung buong tropa, libre inom kami siya. De, joke lang. Siyempre magbabayad, business yan eh. Ano ba yan? Joke lang yun. Ito naman si Sir Edward Chico. Di naman na yan. Siyempre, support the local, ika nga. Supportahan natin yung mga, imbis na mag-inom kayo dun sa mga yayamanin. Doon na tayo kay Sir Edward Chico. Punta ka dyan! Punta ka dyan. Sila dahil may dinalang plake. Yun na nga yung problema eh. Isipin mo, base sa kwento niya, nagpunta siya. Nako. At nagdala ng duffel bag kung kailan kami merong event. Diba siya nga nagsabi, comedy bar, hindi naman kami comedy bar eh. Maisip mo na comedy bar na yon kasi nung time na yon may show kami. So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may show? Tsaka di ba ang weird, hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli? But Ang weird. Ang weird, di ba? Ang weird nun. Pagdating sa kasinungalingan, dyan sa Injustice Committee, dyan sa Bembangan Committee, di ba? Walang weird dyan. Anak ng toko, ito Sir Edward Chico, yung self-confessed drug lord nga, pinaniwalaan, yan pa kaya ang kidnapper lamang yung kaso, kidnapping lamang yung kaso. Self-confessed drug lord yun. Hinatulan, kumbaga, nahilot lang, kaya ganun lang nangyari. At hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bagman. So, yung sa Forbes Park,
sa House of Representatives. Kagad, ba't mo pa dadalhin sa nomo? Ano gagawin kung pipitik kayo ng konti tapos magiinom kayo? Nang Petrang Karapatang, mali yun. Gayahin nyo dapat yung kagaya ng 18 Marines. O dinala nila sa bahay sa Ilocos Norte, dinala dyan sa, ang tag dito, dyan sa, House of Representatives, dinala nila daw di umano dyan sa Force Park. Diba? Ganun dapat. Safe kagad. Rekta doon sa mga beneficiary. Yeah. So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan, ha? Oo. Tsaka gusto ko din palang linawin yung mga lumalabas na parang tambayan daw to ng mga tao ni Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Yan. Ang nakapunta lang po talaga dyan si Reynold Monsayac at si Atty. Kilala. Si Atty. Kilala po lagi nakakapunta kasi kasama yan ng grupo naming Insanity. Diyan kami gumagawa paminsan ng show or gumagawa ng open mic. At marami siya kasamang comedians po, kagaya po ni Congressman Argel Cabatbat, si Atty. Luke Espiritu po na senatoriable. Yan po yung nag-perform na rin sa NOMO. Nagko-comedy din yan eh. Si Rito Orquia ng Pilipinas Got Talent. Si Kuya Jobert ng Channel 2. Si Rica Lasso ng Channel 2. At napakarami pang mga komedyante. Tsaka hindi po totoo na sinabi niya na pumunta siya ng alas 12 ha. Hindi pa po kami sarado noon. Pag may event kami hanggang alas 3, alas 4, nagkikwentuhan po kami talaga. At sa kaso naman ni Atty. Monsayac, nakapunta siya dyan 2 beses lang kasi in-invite ko siya. Yung uli na nga, nung merong show. At hindi lang po si Atty. Monsayac ang nakapunta dyan. Lahat ng kaibigan ko. Si Atty. Carlos Ibanez, na kakaibigan ko kakamping, nakakain na dyan. Yung kaibigan ko rin naman si Jamie Bondoc na DDS, nakapunta na rin dyan. Nakapunta dyan si Jano Gibbs, si Brad Pitt, si Mike Hanopol, yung mga kaibigan ko, mga politiko, mayor, vice mayor, yung anak ni Montulfo, si Yvette, nakapunta na rin dyan. Ang kagawad pa namin dyan, si Atty. Falsis. At by the way, malaking tulong ni Atty. Falsis. Nagka-problema kasi kami sa harap dyan. Siya yung kagawad namin. Tinulungan niya kami. So sa bandang huli po, kailangan ko talagang magsalita eh. Wala akong pakialam sa impeachment eh. Wala akong pakialam sa ibang mga allegations. Issue ko lang talaga itong issue namin kasi napagbibintangan yung asawa ko eh. Kaya sa maniwalat kayo sa hindi, wala naman akong pakialam, di ba? So ang request ko lang, puntahan nyo na lang kami sa NOMO kasi masarap yung pagkain namin. Yan. Hindi ba? So pati po yung mga members ng Justice Committee, pakitain nyo naman kami, pwede kayo mag-ocular inspection dito, interviewin nyo lahat ng mga waiters namin at lahat kami willing mag-cooperate, pati mga royal customers namin can actually talk. Yun lang po, maraming salamat po. Magandang hapon po. Malinaw na yun ha. So panibagong kasinungalingan na naman ang nadibang sa testimonya nitong si Ramil Sinungaling Madriaga. Dapat yun ang apelido nito eh. Ramil Sinungaling Madriaga, yun dapat ang buong pangalan yan eh. Dapat middle initial nitong Ramil Sinungaling eh. Ramil Sinungaling Madriaga, dapat ang buong pangalan nitong sintu-sintu na to. Rekta ho tayo kay J. Kong Hun. Yung kaso mo na isinampa laban sa iyo ni Atty. Roque bilang ganti sa yung portion ng group effort yan eh. Group of lawyers yan na sasalansan sa impeachment. Itong natoka dito kay Kong Hun, kay Atty. Harry Roque. lantad sa kanyang activities sa Mariveles, Bataan. Kasama ng kanyang mga partner sa Pogo. Tama ba sinabi mo yon? Tama po, Your Honor. Sino-sino yung kanyang mga partner? I'm sorry, but that is not allowed, DSJ. Could you please rephrase your question? We have to limit our line of questioning dun lamang po sa nakasaad sa affidavit. Tinitingnan ko lang, Mr. Chair, kung alert ka pa kasi para kanina inaantok ka eh. So, chinecheck ko lang kung alert ka. Tama ba na kaya mo ginawa? Sila naglulukuhan. Sila nagbobulahan. Kala mo naman may naniniwala sa mga kabalbalan nila. Yun ay dahil sinubukan mo lang na tulungan yung mga magsasaka na bibigyan sana ng Certificate of Land Ownership and Award ng Department of Agrarian Reform, Mr. Madriaga. Tama po, Your Honor. Tama rin ba na kaya mo ginawa yon ay tama rin ba na gusto nyong gawing Pogo Hub sana ni Atty. Roque kasama ng kanyang mga kasamahan yung lugar na yon ayon sa inyong affidavit? Opo, Your Honor. Business partner. Ang galing talaga nito si Madriaga, pambira, solid.
Business partner niya itong si Atty. Ara. Atty. Ara, business partner mo pala to. Para magawa niya yun. Oh, kung nagsinungaling siya doon sa kanina, doon sa kay Sir Edward Chico, maniniwala ho kayo dito sa Ramil Sinungaling Madriaga na to. Apelido ho nito, sinungaling. Kailangan niyang ilipat yung titulo ng lupa sa pangalan ng First Bataan Mariveles Holdings Corporation. Tama ba? Opo, Your Honor. Nabanggit mo din na ang presidente at CEO nitong korporasyon nito ay si Danny Coral, na siya rin ay isa sa mga incorporator ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated at Lucky South 99 Corporation. Tama Opo, Your Honor. At itong dalawang kumpanyang ito ay nag-ooperate din ng ayon sa iyong salaysay, ay nag-ooperate din ng Pogo Hub sa Pampanga. Tama ba? Opo, Your Honor. Nabanggit mo rin sa iyong supplemental affidavit na sinabi mo na sinabi sa iyo ni PPRD na tatakbo na lamang bilang VP ni VBM si VP Sara, tama ba? Tama po, Your Honor. So nililinaw ko lang yung affidavit mo, Mr. Madriaga. Opo. Malina. Bobo lang yung manlilinaw, binasa na tapos lilinawin pa. Ibig sabihin, naging congressman ka para kasinto-sinto, binasa na. 10 na yung nagtanong, 10 na yung naglinaw, lilinawin mo pa. Ang tawag ko dyan, inuulit-ulit. Kasi pagka inuulit-ulit, magtutunog totoo. Yan ho yan. Kaya dyan sa House of Representatives, ulitin nyo nga ano sinabi niya. Salamat, Sir Ram. Ulitin nyo nga, di ko narinig. Yung inaabot yung ano, salamat, Sir Ram. Balik yung konti, balik nyo. Merong mga nagsasalita sa background, tapos paparin, salamat, Sir Ram. Ang tawag ko doon, pag-uulit-ulit, para makumbinsi ang sambay ng Pilipino. Aba, salamat, Sir Ram. Sinabi mo din na nabanggit ni PRRD na nag-meeting sila ni BBM para pag-usapan ang posibleng alyansa sa 2022 national elections. At dito na pagdesisyonan ni VP Sara na tatakbo na laban siyang Vice President. Tama ba? Tama po, Your Honor. Okay. Nabanggit mo din sa iyong affidavit na sa 2025 ay voluntaryong bababa sa pwesto si PBBM para si VP Sara ang maging presidente at maaari pang tumakbo muli si VP Sara sa 2028. Tama ba? Sinabi mo ba ito? Opo, yun po yung pagkakasabi sa akin ni former President Rodrigo Duterte. Okay. Dinagdag mo na pagkatapos ng oath-taking ni VP Sara, ay nagkaroon ng pagpupulong si PRRD at ang retired general sa AFP, kung saan ay present ka din. Tama ba? Tama po, Your Honor. Dito pinag-usapan ang posibleng, ayon sa iyong salaysay, dito pinag-usapan ang mga posibleng paraan para mapatanggal si PBBM sakaling hindi siya voluntaryong bababa. Tama ba yung Tama testimony po, mo? Madam Chair. Sa katunayan, sinabi mo din na kasama sa mga posibleng gawin ay ang assassination, mass resignation of government officials, civil disobedience, at even an armed assault sa Malacanang Palace. Tama ba ito, Mr. Madriaga? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. I have no more questions, Madam Chair. Ano ho yan? Kumbaga talagang yung mga abogado nila dyan sa House of Representatives, mga saraulo talaga. Ang gagaling! At kung sino man yung kakolab, nito si Ramil Madriaga, dyan sa yung mga bumibisita sa kanya sa Bilibid, mahusay. Para doon sa dating senador at doon sa di umanong congressman na bumibisita dito kay Ramil Madriaga dyan sa Bilibid. Nagmamaterialize na yung mga kabuktutang pinag-usapan nyo dyan sa Bilibid. Okay, maraming salamat. Next in line is the Honorable Elago. Yes, Madam Chair. Dito sa Si Ilago. Si Ilago. Ito, maganda to. page Ilago again. 22, Ilago paragraph tayo, Ilago. 74 ng supplemental affidavit ni Resource Speaker Mr. Violet niya pala Madriaga. yan. Sinabi niya ho na mali ang naiulat ng paggamit
sa loob ng 11 araw ng 125 million pesos na OVP confidential funds noong 2022. Tama ho ba ito? Tama po, Madam Chair. Ang ginamit ho na salita dito sa supplemental affidavit ay personally disposed. Opo, Madam Chair. I quote, personally disposed. Ano ho ang pagkakaiba nito doon sa reportedly utilized? Doon sa 11 days versus doon sa sinabi nyo dito na personally disposed the money in less than 24 hours. Yung utilize po kasi sa pagkakaintindi ko, meron din akong kinalaman personal. Ang dispose po, hindi ko po yun utilize, I just delivered it. Somebody disposed it. Or somebody, other than me, I dispose it to them. Sila na po yung nag-utilize, sila na yung gumamit. Labas na po ako sa pag-utilize nun. Pero ho sa pagkakaintindi ninyo, naubos na yung 125 million na OVP Wala akong dito natin makikita na dapat orchestrated yung kanilang atake kay Madriaga. Ganyan ho kasi. Dapat may pagkakasunod-sunod. Meron ho silang division of labor. O ikaw dito ka, trabaho mo itong kay confidential fund, itong kay Kunghon, kay Attorney Harry Roque siya. Dito naman ho ngayon mga kababayan, si Ilago, wala ho silang yung tanong sila tapos follow up. May tanong ganito. Tapos aabot sila doon sa punto na kung saan yung talagang biglang magkakaroon ng bulgaran, magkakaroon ng meron silang panibagong ma-uncover, 'di ba? Hindi ho. Merong specific na portion diyan siya ang aatake. At dito sa punto na to, ang aatake diyan sa confidential fund na yan, itong ang tawag nito, itong dating kabataan ngayon tumanda na Gabriela. Mag-ingat kayo mga kabataan ha. O hindi porket nakalagay diyan kabataan, para sa inyo talaga yan. Kamatayan yan, hindi kabataan. Tandaan nyo ha. Pag nagkamali kayo ng tapak diyan, baka pagmulat na mata nyo, nasa bundok na kayo. Mga makakaliwang grupo ang inyong nasalihan na pala ha. Ingat. confidential funds sa loob lamang ng 24 hours. Opo, exactly po, 18 hours po siguro. That's all, Madam Chair. Thank you. Thank you, Honorable Ilago. Next is the Honorable Nabanggit na niya yung 18 hours. Yun lang importante. Bakit? Para merong pang headline yung mga mainstream media. Di ba? Walang follow-up dun sa 18 hours. Pero yung mainstream media talagang in-SSU nila yan. Kasi baka yung 18 hours, wala doon sa affidavit. Hindi nalagay yung 18 hours. So para maging sensational at mapag-usapan yung impeachment, yung confidential fund, ilalagay nila, ikakabit nila na wala pang 24 oras. So hindi na ho ngayon 11 days. Gawin nyo ng 30 minutes kaya, wala namang problema sa amin yan. Gawin nyo na lang sa minuto. O gawin nyo na lang na wala na lang. Ganun na lang. Pambira itong mga si Raulo na to. Next. Yes, Janet Garin. Madam Chair. Thank you very much. Are you still okay, Mr. Madriaga? Opo, Madam Chair. You can still continue? Opo, Madam Chair. Because I know it. Concern. Subo mo sa banya para talagang ika nga ganun ko siya. Di ba kami dala siya sa badyan sa House of Representative. Concern ka rin lang naman. Mga ayaw mo na sa yung saba na lang ni Madriaga, available yan sa'yo. It's past lunch already and you haven't taken your lunch. Okay lang po, Madam Mga Chair. adik. You can still continue. Opo, Madam Chair. Okay. Ako, alas 12, hindi ako kumakain. Dapat kumain na ako kasi nagugutom ako eh. Yan si Madriaga, past 12 na, di pa na kumakain. Baka adik yan. Honorable Garin. Maraming salamat, Madam Chair. Maraming salamat rin sa ating mga kasamahan at sa ating resource persons. Mr. Madriaga, Dr. Madriaga, on number 14 hanggang number 18 ng iyong sinumpaang salaysay, ang nasabi dito, ikaw ay nabigyan ng 25 million pesos ni former President Duterte para bumili ng mga high-end motorcycles. Tama po ba ito? Tama po, Madam Chair. Tama po, Your Honor. Nakasaad din sa iyong sinumpaang salaysay na ikaw ay bumili ng iba't ibang klaseng mga motor, kagaya ng Harley Davidson motorcycles at Ducati at kung ano pang mga high-end motorcycles. Ito ba ay nakapangalan kanino, Mr. Chair? Sa pagkakaintindi po, pagkakaalam ko po, sa akin po tsaka sa anak ko.
So ang mga motor na ito ay nakapangalan sa iyo at nakapangalan sa anak mo at ang ginamit mo para ipambili dito ay ang 25 million pesos na sinasabi mong binigay sa iyo ni Pangulong Duterte. Tama po ba? Tama po. Ako, advice ko lang para talagang magkaalaman tayo dito. Sa tingin ko, kailangan natin pauwiin sa Pilipinas si Tatay Digong. Para marinig naman natin yung panig niya. Di ba, para dito sa Injustice Committee, kailangan siguro natin, ito ano lang naman, kumbaga, personal ko lang naman to, isupina natin si PRRD. Supina na yan. Di ba, isupina na natin si PRRD. Pag hindi sumupo si PRRD, i-contempt natin. Pilitin natin na makapunta siya dito dyan sa pagdinig na yan. Ako, diskumpiyado ako dyan eh. Para dito kay Janet Garin, mag-move ka na supina yan si PRRD. Pauwiin dito yan. Iuwi siya dito pagsalitain dyan sa Injustice Committee para malaman natin. Malaki-laki yan. 25 million, di ba? Ano ba naman yung 25 million doon sa trillion-trillion ninakaw sa mga maanomalyang flood control? Importante yung mga pinambili ng sports car na yan, yung sports bike, di ba? Po, Madam Chair, tama po, Your Honor. Ang mga motor ba na ito pagkatapos mong bilhin ay ginamit mo o hindi? Ginamit ko po mga ilang beses po, Madam Chair. Sa nakasaad mong salaysay, ang nakasulat dito ay ikaw ay pinabili ng motor para gamitin ni Vice President Sara Duterte. Opo, Madam Chair. So ibig sabihin, nabigyan ka ng pera, binili mo, at ginagamit mo jointly with the Vice President, or ikaw yung unang gumamit at pinagamit mo? Ano po ba ang context? Honorable Garin, I have to prevent that question I because submit- that is outside the supplemental affidavit already. I submit, Madam Chair. Let may me proceed. rephrase my question. Nabigyan ka ng 25 million pesos ayon sa iyong sinumpang salaysay at binili mo ito ng mga motor. Do I understand it correctly? From number 14 to number 16 of your affidavit na ang binili mong mga motor ay sa pangalan mo pero ginagamit ng ibang tao. Ako po ang gumamit lang, saka po yung anak ko. Okay. Let me move to further questions, Madam Chair. On number 19 to 22, sa iyong sinumpaang salaysay, Mr. Madriaga, ito po ang salaysay mo na sinasabi mong ikaw ay naatasan at tinawagan para ipalabas ang isang equipment sa Bureau of Customs. Do you confirm this? Opo, Madam Chair, I confirm it. At ang sinasabi mo na ipinapalabas sa iyo ay nalaman mong merong lamang hot item. Do you confirm this? Opo, I confirm, Madam Chair. Ano po ba ang ibig sabihin ng hot item, Madam Chair, Mr. Madriaga? Sa pagkakaunawa ko po, ang hot item po ay mga contraband. Those are prohibited by Customs Authority to be. Can you give me an example of a hot item? Or Honorable Garin, we have to prevent I that submit, question. Madam Chair. Let me rephrase my question. Nakalagay dito sa iyong sinumpang salaysay that later on you learned that the context of the magnetic lifters were actually shabu worth 4.3 billion pesos. Do you confirm that this is the same magnetic lifters that were released in the newspapers at the same time? Honorable Garin, that is a probing question already, and I think Mr. Madriaga is not competent to answer that question as well. Okay, so I may submit, Madam Chair. Let me move to page 6 of Mr. Madriaga's affidavit. Nakasaad rin dito na ikaw, as you claim, served as a dummy for the transfer of large amounts of money. Do you confirm this? Opo, Madam Chair, I confirm. At dito rin sa iyong nakasaad na sinumpang salaysay, ikaw ay nagsabi ng mga bangko kagaya ng
If I may, Madam Chair, China Bank Legazpi, China Bank Maine, China Bank Ayala, PNB Makati, Anon Bank in Pasig, Anon Bank in a mall in Lubao. Ang ibig po ba sabihin nito, itong mga bank accounts na ito ay nasa pangalan mo, Mr. Madriaga? Opo, Madam Chair. At nakasaad din sa iyong sinumpang salaysay Boring. na pinapahintulutan mo ang Kongreso na hingiin at buksan Ano ba ang yan? laman ng mga accounts na Nga ito. kayo. Opo, Madam Chair. Madam Chair, if I may, medyo mahaba-haba ka sa yung portions na ito. Nung sinabi niyo pong dummy, ginawa kayong dummy, I permitted, Madam Chair, because it is mentioned in his affidavit, to ask a dummy of whom? Because it is in his affidavit. Mr. Madriaga, I think you mentioned that already in the Yes. affidavit. Opo. So just state what is included in your affidavit. Yung